Spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Yung tinatawag na the first Judeo-Christian na mga naging pamumuhay nila nung umakyat ang Panginoon Kristo sa kalangitan. So, ang gawain ng mga alagad ay ibahagi ang salita ng Panginoon sa bawat tao. At sila ay, sa pamumuno ni Apostol Pedro, at sila ay nagtitipon upang purihin, sambahin ang Panginoon at ideklara ang kanyang tinatawag na pagliligtas sa lahat ng tao. At sila ay nagsasama-sama sa pagpipira-piraso ng tinapay, breaking of bread. Ginagawa nila yon pag nagtitipon sila sa mga tahanan nila. At ang kaugalian nila noon ay ginagawa yon every 9th hour o alas 3 ng hapon. Alas 3 ng hapon yon, doon sila nagtitipon. Kasi yun ang oras ng Panginoon Kristo ay namatay at inaalala nila yon. Yung pagbe-breaking of bread.
At sa panahon natin ngayon ay anytime pwedeng gawin. Basta ang mahalaga yung pag-aala sa ginawa ng Panginoon. Meron akong mabasahin dito, patungkol din doon, na tungkol sa Acts chapter 2, makikita nyo, ang mga tao na mga sumampalataya sa Panginoon, ang kanilang mga tinatangkilik, lalo na higit sa lahat yung maraming mga kayamanan. Ang ginagawa nila ay pinagbibili ang kanilang mga possession at yung pinagbilhan ay inilalagay sa paanan ng mga apostol. At kapag nalikom na nila yon ay ipinapamahagi sa lahat ng mga mananampalataya, hindi sa lahat ng mga kapitbahay o ibang tao o stranger. Sa kanila rin. Kaya yung nagbigay ng malaki ay makatatanggap ng parehong halaga sa mga mahihirap na nagbigay ng mga napagbilhan nila. Kahit mahirap sila, yun ang pinakabuong ari-arian nila. At sila'y nakatanggap ng kapareho na natanggap ng mga nagbigay ng malalaki at dahil sa pagbebenta nila ng mga ari-arian nila na yun. So, naging pantay. Walang naging mayaman at walang naging mahirap. Ibig sabihin, lahat sila ay naging pareho ang estado o tinanggap. Halimbawa, yung isa sa panahon natin nagbigay, halimbawa ng 5 milyon na pagbili niya ang kanyang lupa na halimbawa nakatiwangwang lang kung saan lugar ay ipinagbili niya. Dinala niya ang buong 5 milyon, meron namang mahirap. Halimbawa, yung kanyang kaldero na pinangluluto, yun lang ang kanyang ari-arian, pinagbili niya. At nabenta halimbawa ng 10 piso. Yung 10 piso na yun, inilagay niya doon sa paanan ng mga apostol at yung mayaman din na naglagay ng 5 milyon at yung ibang mga tao. At pagkatapos, magkakaroon ng fair share. Yung sa mga mayayaman, yung mga naibenta nila, baliwala yun kasi mayaman nga sila. Ibig sabihin, portion lang yun ng mga ari-arian nila. Yung mahirap naman, hindi portion yun. Lahat, kabuuan yun. Total yun ng kanyang yaman. Halimbawa, isang kaldero. Ayun ang ginagamit niya sa pagluluto o pagtitinda. Ganon ang ginawa niya, nagdesisyon siya. So nagpasya ang mga tao ayon sa kanilang nakayanan, hindi sa pilitan. Subalit nung naipagbili na yon at yung salapi na nalikom, minanage ng mga apostol yon at ipinamahagi sa bawat isa. Maaring sila'y nakapila, tinatawag-tawag ang pangalan at ibinibigay ang nalikom natin. Halimbawa, sinabi ni Apostol Pedro at ng mga alagad, ang nalikom natin ay 10 milyong piso. Meron sila halimbawa 5,000 katao o let's say sabihin natin 1,000 na katao sa pasimula pa lamang ng kanilang pangangaral. So sa 1,000 na yun ay makatatanggap sila ng pare-pareho, mayaman man o mahirap. Fair share yung kanilang natanggap. Dito sa Gawa, Kabanata 5, sa talatang 1, mayroon namang mag-asawa na nagbenta rin ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Subalit nagsabwatan ang dalawa at hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan.
Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilihan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya'y inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba ang lupa, ang pinagbilihan ninyo ng inyong lupa? Oo, yan lamang, sagot ng babae. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Ayan, kadarating pa lang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nilang ilibing. Nooy di nabuwal si Sapira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nila na ulitin natin dito. Sabi, nakita nila, ulitin ko, kaya sinabi niya sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Ayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nilang ilibing. Verse 10 ng Gawa 5, noon di nabuwal si Sapira sa paanan ni Pedro at namatay. Tragedy ito ha. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya kahit inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Dahil sa buwatan, connivance, pinagkaisahan ng dalawang ito ang Diyos. Kala nila ma-outsmart nila ang Diyos. Subalit, nakita ni Apostol Pedro na mayroong ginawa si Ananias. Hindi kailangan ng mga apostol ang salapitan daan ninyo sapagkat hindi sila kumikita rito at nagpapayaman sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang nais ng mga apostol ay be truthful. Kung ayaw mong ipagbili ang iyong ari-arian, huwag mong ipagbili. Kung ayaw mong magbigay ng tulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Diyos, huwag kang magbigay. Nasa sayo yan. Subalit ang pagsisinungaling sa Espiritu Santo ay walang katumbas, kundi ang kamatayan. Titingnan muna natin rito. May babanggitin muna ako. Kasi ang topic natin ay ang unang Judeo-Christians na pananampalataya at pamumuhay nila. Makikita nyo rito, pag merong namatay sa panahon ng mga unang siglong Kristiyano, hindi ho pinaglalamayan. On the spot, kapag namatay, iuhukay kagad ng libingan at ililibing.
Dahil ang belief nila ay the same way sa tinatawag na Jewish tradition na huwag niyong hayaan lumubog ang araw. Ang kinakailangang ang mga namatay ay mailibing agad. Right on that moment na namatay ang isang tao, ay inilibing agad. Makikita nyo na ang Panginoon Kristo ay binuhay yung isang binata, di ba? Ililibing na. Kinakailangan kapag namatay ay habang inilalakad sa libingan, nananangis yung mga kamag-anak at inililibing agad. Ganon sila noon. Pero ngayon sa atin ay merong pinaglalamayan at merong kinikremate agad, whatever. Because Jesus said, in the last days, lahat ng namatay ay bubuhayin. Una, sa buhay na walang hanggan. Pangalawa, sa kapahamakan. Yung mga nakatalaga na sa kapahamakan. Ngayon dito, yung dalawang mag-asawa namatay dahil sa connivance at pagsisinungaling sa Diyos. Hindi sila namatay dahil sila ay nagtago ng porsyento ng pinagbilhan nila. Nagtago eh. Ibig sabihin, tinabasan yung ibibigay. Pera mo pa rin yun, sabi ng Apostol Pedro. Di ba yung lupa, bago mo ipagbili sa iyo yun, ikaw ang owner? Yes? At nung naipagbili na, di ba yung buong pera na pagbilihan, di ba sa'yo pa rin yun? Yes. Eh bakit nagsinungaling ka pa? Bakit nagsinungaling ka pa? Nagkunayban sila mag-asawa. Sabihin mo na ito lang ang nating naipagbili. Eh pwede naman na magbigay ka sa mga alagad sa pagpasyahan mo. Ay hindi sinasabi ng Apostol Pablo, di ba? Magbigay ay sa napagpasyahan. Hindi tithes offering to, kundi yung tinatawag na paglikom ng mga donasyon sa mga tao mula sa mga pinagbili nila upang walang maging mahirap na Kristiyano sa panahon nila. Subalit ang ginawa ni Ananias, yung lalaki, ay kinupitan niya, tinabasan niya. At hindi lang doon. Nakipag-connive sa kanyang asawa. Sabihin mo, ito lang napagbilhan. Actually, hindi naman kailangan talaga yun ni Apostol Pedro o ng mga alagad. Kung magbigay kayo ng maliit, hindi naman yung sa halaga, kundi nagsinungaling siya. At nung kinu-question na siya, pinagkaila niya pa. Huli ka na, tanggi ka pa ng tanggi. Ay sinasabing nahuli na, tumatanggi pa. Kaya sabi rito, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Kaya't bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias, siya'y patay na bumagsak. Tapos dumating yung mga binata, binalot kaagad siya ng pambalot ng patay at itinapon doon sa, inilibing doon sa libingan. Ganon kadali. Walang tinatawag na lamay o burol, nilibing agad. Kaya ang dahilan ay ganito. Sa mga Gawa 5:3, kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala o nagpatukso kay Satanas at
nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Ang unang-una, bakit ka sumunod kay Satanas? Mga ano na to, mga nanampalataya to sa pangangaral ng Apostol Pedro. Kaya ang tatay nila sa pananampalataya ay si Apostol Pedro. Ngayon sabi, bakit ka nagpadala? Nag-sway ka? O parang nakipagsayo ka kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. So dalawang tinatawag na kasalanan na ginawa ng mag-asawang ito. Nagpadala kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo. Nung binawasan nilang pinagbilihan ng lupa at nung sinabi ni Apostol Pedro na, di ba sa'yo pa rin yung lupa bago mo ipagbili? At yung napagbilihan sa'yo. Walang kasense. Bakit ka nagsinungaling sa Espiritu Santo? Unang-una, bakit ka nagpatukso kay Satanas para lokohin ang Diyos, Espiritu Santo? Makikita nyo na marahil silang mag-asawa ay hindi mahahalata naman ng mga alagad kung nagbigay tayo ng ganito. Bakit natin ibibigay ang pinagbilihan natin ng lupa? Di ba sa atin yan, pinaghirapan natin yan? Bakit ibibigay mo sa Diyos sa pamamagitan ng mga apostol na yon? Bigyan na lang natin sila ng porsyento. Hindi buong halaga ang binigay, porsyento. Hindi naman yung halaga talaga ang naging cause ng kamatayan nila, kundi nagpailalim sila sa scheme, sa trickery ni Satanas at nagsinungaling ang mag-asawa sa Espiritu Santo. Nilabanan nila ang Espiritu Santo ng Diyos. At nalaman ni Apostol Pedro malayo pa lang. Kinausap niya. Walang lihim na hindi mo nabubunyag, di ba? Makikita natin. Ang kayamanan, ito ang nagbabagsak sa moralidad ng tao. Kapag ang kayamanan ay ginawa ninyong Panginoon. Ito ang magbabagsak sa espiritual na kalagayan ninyo. Kahit Christian ka na, katulad ni Ananias at si Sapphira. Kinalimutan nila na sila ay mga mananampalataya. Naging manunuba sila. Marahil dati na nilang ginagawa yun. Habit na nila. Sumama lang sa dami ng bilang ng mga tao na nagpe-praise the Lord, pumapalakpak. Pero ang totoo nun ay meron silang plano. Ngayon, yung kayamanan nila, yung salapi, tinanggap kayo na Apostol Pedro yun nung malaman niya na gano'n. Hindi tinanggap yan. Hindi tinanggap yan. Dahil sa possession niya pa lang, nandun pa rin sa possession niya. Nung nilapitan sila ni Apostol Pedro, tinanong sila, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo?
Bakit mo binawasan ang pinagbilihan mo ng lupa? Binawasan. So, ang binigay, ang ibibigay niya doon sa mga apostol ay maliit na porsyento lang. Ipinagbili niya, baka nga lang yung tuboy, halimbawa, yung lupa niya, halimbawa, nabili niya lang ng 20,000 pesos. So, tumubo. Naibenta niya ngayon ng 1,000,000. So, ang ibinigay ng mag-asawa ay 25,000 sa mga ibibigay nila doon sa Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol. Di ba trickery yun? Kung mathematics ang gagawin natin, pero ang ano ron nagpadala ka kay Satanas. Nagbigay ng bagong evil idea si Satanas doon sa mag-asawa na until now kumakalat sa buong pananampalatayang Kristyanismo na ang pera na so-called dadalhin sa Diyos, ang pagbubuyo o ang pagtutukso ni Satanas sa mga so-called by name only Christian ay ilagay sa bulsa ng kanilang mga pantalon at ilagay sa bank accounts nila. Nagpapatuloy ang kasamaan na pinagsimulan ni Ananias at ni Sapphira sa mga fellowship. Until now, katulad yan ng sinasabing tithes and offering, subalit inilalagay sa bulsa ng mga mangangaral. Ang ano rito sasabihin ng iba, pera lang naman yan bakit namatay siya? Hindi pera kundi dala-dala nila ang masamang aral ni Satanas sa pamamagitan ng mga salapi na yon ay nais ni Satanas na magkagulo ang unang siglong Kristiyano, pananampalataya, ang church nung panahon na yon sa pamamagitan ng distribution ng yaman o pera. Hindi na naig ang mag-asawa at hindi na naig ang kadiliman sa panahon na yon sapagkat yung kanilang dalawang ahenteng mag-asawa ay nabuwal at namatay. At inilibing si Ananias at 3 oras lang naghukay yung mga binata. At nung nakabalik na sa bahay, nakabalik na doon kina Apostol Pedro, ay dating naman yung asawa. Akala niyo siguro si Ananias ay pinupuri ng mga apostol, di ba? Nandun siya. Pumunta rin si Sapphira. Sapphira magaling Si Sapphira. Bagay ang pangalan, di ba? Maraming Sapphira magaling. Sabi rito, pagkaraan ng may 3 oras, Gawa 5:7, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ng totoo. Sabihin mo sa akin. Ito nga ba lamang ang kabuang halagang pinagbilihan ng inyong lupa? Maaaring hawak ni Apostol Pedro. Yung porsyento lamang. Oo, yan lamang. Sagot ng babae. Pinapaamin na siya.
Kahit sinabi sa kanya ni Pedro, siguro si Apostol Pedro, ba't talagang meron talagang, siguro ganun talaga ang ano ni Apostol Pedro. Bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Ayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nilang ilibing. Nakikita ninyo the power of the Word ni Apostol Pedro. Kasi sinabi na ng Panginoon, ang itali ninyo sa lupa ay igagapo sa langit. Ang pakawalan ninyo sa lupa ay pawawalan sa langit. Ayun ang sinabi. At ibibigay ko sa inyo ang susi ng kaharian ng Diyos. Ang isara ninyo wala makapagbubukas. Ang buksan ninyo wala makapagsasara. Kaya yung power, kapangyarihan ng salita na binitawan ni Apostol Pedro ay yun din ang power and authority na iniwan ng Panginoong Kristo sa mga apostol at sa mga alagad. Salapi, kasakiman, yan ang dalawang mga tinatawag na aktibidades ng tao. Mga kapatid, hindi nyo kinakailangan magsinungaling sa Diyos. Kung ayaw ninyong magbigay sa Diyos sa pamamagitan ng mga tunay na lingkod ng Diyos, ang ibig sabihin, ay huwag na kayong magsinungaling. Pwede namang hindi kayo magbigay. Etong dalawang ito ay nagsinungaling Nagsinungaling kay Apostol Pedro. Yan lang ang pinagbilihan nga. Yan lang. At yung pera siguro na porsyento na yun ay it's a blood money na eh. Hindi tinanggap yun ni Apostol Pedro. At maaring kasi yung salapi na yun ay hawak-hawak pa ni Ananias yun, yung porsyento. At nung namatay siya, ay maaaring nandun sa lupa yun, yung nasa sahig pa rin yung pera. At dumating si Sapphira. Dahil alam ni Apostol Pedro, pupunta si Sapphira eh. Parang sinabi, Honey, Ananias, ang tagal mo yata, halika na. O, naibigay mo na ba yung kabuang presyo? Parang ganun ang gusto niya sabihin. Pero tinanong siya, ito nga lang ba? Yan nga lang ba? Yan, pera na yan. Ang napagbilihan. Yan nga lang po. Yun, bumulagta rin siya. Kaya kita ninyo, kapag ang dalawa partner in crime, makikita ninyo, mag-asawa to sa mga mag-asawa sa inyo, kung alam nyong nalilihis ng landas yung isa sa inyo, dapat isa sa inyo magtutuwid bago pa humantong kayo sa dead end ng inyong buhay. Akala na maraming politiko sa Pilipinas na ang pagnanakaw ng salapi ay walang makakaalam. Kahit alam ng asawa nila yun, sasabihin wala namang makakaalam. Pagkamatay ninyo, mga politikong Pilipinong mga nagnakaw, hintayin ninyo. Kapag naghihingalo na kayo at yung pandinig ang huling nawawala sa tao pag mamamatay na.
Yan kayo makakarinig ng mga bagay katulad ni Ananias at Sapphira. Sasabihin sa inyo ng Diyos na may likha ang inyong ginawang pagnanakaw at pagkukuntsaba, connivance, upang pagtakpan ang inyong kasalanang pagnanakaw. Hindi man ngayon yung mga politician Pilipino nagnakaw, hindi man ngayon, tandaan ninyo na bawat araw tayong mga tao sa mundo ay tumatanda. At kayo ay tatanda o magkakasakit at mamamatay. Dahil ang mga ninakaw ninyo ay hindi nyo isinuli. Hindi repentance ang magiging dahilan para kayo maligtas. There is no room for repentance anymore because you die without Christ. At sa inyo naman, na mga politician o government employees o government official na nakakilala sa Panginoon, yung ninakaw ninyo, ibalik ninyo sa rightful owners. Maaaring sasabihin ninyo, pag binalik ko, nanakawin naman ng iba. So what? Hindi rin naman, ganun din nasasapitin nila. Ang tamang gawin ay, isoli ninyo sa pamahalaan para sa taong bayan yan. Hindi sa inyo. Si Ananias at Sapphira, sa kanila yung ari-arian nila. Kaso nga lang, nagsinungaling, gumawa ng kadramahan na hindi naman dapat. Wala akong sense na, it nothing makes sense. Namatay sila ng ganun. Siguro gusto nilang i-stir up yung church sa panahon na yun. Sabi nga ni Apostol Pedro kahit ako, kamot ako sa kanya naman yung ari-arian, kay Ananias Sapphira. Sa kanya rin yung pera napagbentahan. Bakit nagsinungaling ka pa na ito lang napagbentahan? Anong palagay mo na kina Apostol Pablo at kina Apostol Pedro, mga alagad? Sila ay masiba sa pera. Ipapamahagi naman sa bawat tao yun Magiging fair share nila yun Walang kikitain ng mga alagad doon, ang mga apostol, sa mga tao lang lahat. Dahil binili na ng Panginoon sa mga apostol na huwag silang magdadala ng money bags. Yung mga lagyanan ng pera. Mga aral lang sila sa bawat street at bahay at nayon. Ang nangyaring ito ay isa sa kinatatakutan ng unang siglong mga Kristiyano. Death penalty, isipin ninyo. Death penalty ang inabot nila sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos. Hindi si Apostol Pedro ang nagsabi na mamatay kayo dyan, hindi. Nung marinig ni Ananias yun, and then God, the Almighty God, the Holy God, ay kinuha yung kaluluwa ng mag-asawa to face the judgment. Dito pa lang sa Book of Acts chapter 5, hindi ko na papaliguan pa ito ng maraming bersikulo sa Bible because this is a topical. Isang context lang. Hindi na ako kukuha pa sa ibang Old Testament, sa ibang
pahina ng sinulat ng ibang alagad. Eto lang eh. Ang sabi ng Apostol Pedro, hindi ka sa tao nagsinungaling kundi sa Diyos sapagkat ang pag-aalipusta sa Espiritu Santo, inalipusta nila eh. Kapag inilipusta ang Espiritu Santo, wala nang kapatawaran mula ngayon hanggang sa darating na panahon. Inalipusta nila ang Holy Spirit. Kala nila maloloko nila ang Diyos. Nagkakamali sila. Kinausap nga ni Pedro yung babae. Sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Oo, yan lamang, sagot ng babae. Eh di namatay din siya. Walang takot eh. Sabi niyo, may takot ba? Wala eh. Oo, yan lang, ganun. Di ba pag sa cross-examination, alam ba, totoo bang ikaw ang nagdesisyon na lokohin ang eklesiya, ang iglesia, ang mga pananampalatayang ito? Siguro sagot niya, oo, yan lang. Yan lang yan. Ganun ha. And then, nabuwal din siya. Yung asawa mo, kalilibing lang. Nandiyan na yung maglilibing din sa'yo. Nabuwal siya. Binawi ng Diyos yung espiritu ng buhay na nasa mag-asawa upang yung kanilang kaluluwa ay humarap sa husgado ng Diyos. So mga kapatid, ang yaman, ang pagsisinungaling, hindi niyo kasalanang maging mayaman kayo, di ba? At hindi rin natin kasalanang maging mahirap tayo ng ibang anak. Hindi nyo kasalanang mayaman kayo ng isilang at hindi nyo naman kasalanang mahirap tayo ng ipanganak. Anong kasalanan? Ang kasalanan ay ang alipustain natin ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu Santo ng Diyos ay hindi mag-o-offer ng kapatawaran. Only Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ nagsabi, mapapatawad ang lahat ng kasalanan sa pag-aalipusta sa anak. Alipustain nyo na ng alipustain ang anak ng Diyos na buhay. Huwag lang ang Espiritu Santo ng Diyos na nagpatotoo kay Jesus Christ na siya ang Son of the Living God. Sabagat walang kapatawaran. Maaaring sabihin ng iba, paano ba namin napipigati ang Espiritu Santo? Ang mga believers, ang mga Christian, napipighati natin ang Holy Spirit kayo. Ang sabi rito, huwag ninyong pighitain. Huwag nating, ang sabi rin nyo, sa Ephesians chapter 4 verse 30, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos. Huwag ninyong saktan, pighatiin ang kalooban ng Espiritu Santo. Because the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Siya ang ating guide, teacher, comforter na ipinadala ng Panginoon Kristo. Matapos ang Panginoon Kristo ay umakit sa langit, and then parang substitution sa basketball, the Holy Spirit ay bumaba naman. Kaya ang Holy Spirit ay ang kalooban niya ay huwag ninyong sasaktan dahil sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Tatak ng Diyos. Sealed. O seal ng Diyos sa atin. At katibayan na tayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw.
Siya ang seal, tatak, katibayan. Katibayan na tayo tutubusin ng Panginoon sa Kristo sa takdang araw ng kanyang pagbabalik. Hindi dapat pinipighati ang Holy Spirit. Ang mga Christian napipighati nila ang Holy Spirit. Pero ibang usapan yung aalipustahin ng Holy Spirit. Tingnan natin sinabi ng Panginoon patungkol doon. Eto bago ko idiin yung isang huling sasabihin ko, duduktungan ko yung binasa ko sa Ephesians chapter 4 verse 30. Sabi sa unang Thessalonia, 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. Huwag na ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. So, huwag ninyong sasaktan ng kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, huwag na ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Huwag maging hadlang sa Espiritu Santo. Yan ang nagiging common na mistake or sin ng isang Kristiyano. Pero hindi ito bumabagsak sa category na sinabi ng Panginoon na ahatulan ka na. Ang sabi rito sa Mateo 12:31, Matthew 12:31, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu. Lapastangan, halimbawa. Sinasabi ng mga tao na, halimbawa, isang religious group, sinasabi na ang Espiritu Santo ay hindi Diyos. Na ang Espiritu Santo, siya rin yung Diyos Ama, siya rin yung Diyos Anak, that's paglapastangan. Na ang Espiritu Santo, sinasabi ng ibang mga other religion, other cults, na ang Espiritu Santo ay force lamang yan, puwersa lamang yan. Ang Holy Spirit, ang third person of the Godhead. Huwag pipigatiin. Nalulumbay ang Holy Spirit at umiiyak pa. Sabi ng Biblia. Kaya sabi ng Lucas 12:10, ang sino man magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. You can say whatever you want to say against Jesus Christ, the Son of the living God. Kahit sinasabi ng marami na siya'y tao lang, hindi Diyos, patatawarin pa ng Panginoon. Subalit kapag nilapastangan ng Espiritu Santo, ang Holy Spirit ang, nagpatotoo na si Jesus Christ ay Diyos. Ang Holy Spirit din ang bumuhay sa Panginoon sa Kristo, sa resurrection na yon. Ang Holy Spirit din, siyang nagpatotoo sa bautismo ni John the Baptist na bumaba, na siya ang Lamb of God. Ang Holy Spirit din ang naglalalang at lumilikha. Ang Holy Spirit ay Diyos. Ang Holy Spirit, hindi siya ang nagkatawang tao, kundi si Jesus Christ, the Son of God. Ang Holy Spirit ang comforter, teacher, and guide ng bawat Kristiyano. Kapag nilapastangan ninyo ang Diyos na hindi ninyo nakikita through the Holy Spirit at sinasabi ninyong hindi Diyos, at katulad ng ginawa ni Ananias at Sapphira na niloko nila, they tried na i-dupe ang mga apostol at ang Holy Spirit, sila'y namatay. Kaya sabi rito, kapag ang sino mang magsalita laban sa anak,
papatawad ka pa. Nakikita niyo ko sa YouTube. Maaring kayo sukang-suka na sa akin dito. Na nadadaanan niyo lang ako, nililipat niyo kaagad. Ayaw niyo marinig ng salita ng Panginoon. Iduduldul ko ng lubusan sa inyo into your throat na si Jesus Christ lamang ang Savior, God and Savior. Hanggang sa magkandasuka kayo. Hanggang sa oras ng kamatayan ninyo, sa deathbed ninyo, sa paghihingalo ninyo, na kayong mga dumadaan lamang sa YouTube, nakikita, kapag narinig na ninyo ang taginting ng mga salita ng Diyos na tulad ng bumagsak na tinatawag na mga bagay o metal, ay inaalis nyo ang inyong pandinig at inyong mga mata. Well, I'll tell you, kahit sa akin dito, may nanonood o konti lang, ay ipagduduldulan ko sa mga lalamunan ninyo na si Jesus Christ lamang ang tagapagligtas, hindi ang anumang religion o mga tao na naging pundador ng mga religion. I preach only Jesus Christ, the Son of the living God. Diyos na nagkatawang tao. At siya ang tumubo sa atin nung mabayubay sa cross of Calvary. Mga kapatid, huwag din na niyong patigasin niyo yung mga puso. Kaya sabi rito, sabi ng unang Tesalonica 4:8, kaya ang sino mang ayaw sumunod sa katuroang ito ay hindi sa tao sumusuway kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa inyo ng Kanyang Espiritu Santo. Tandaan niyo yan. My words is not my own. It's God's word. Maraming po salamat. Muli, Brother Joe ito. God bless you lahat. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say amen.